Libreng bill sa pampublikong ospital, internet sa mga paaralan, libreng sakay at 20 pesos na bigas para sa buong bansa. Iba't ibang serbisyo para sa sambayanan ang tinalakay rin ng Pangulo sa kanyang SONA. Saksi, si Marie Zumal. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi, dito sa atin, mahal magkasakit. Pero makakaasa pa rin daw ang mga pasyente sa Medical Assistance Program. Kasama na nga ang zero balance billing sa mga ospital na pinatatakbo ng DOH. Ibinida rin ng Pangulo ang pagdami ng bagong urgent care and ambulatory services o bukas centers para sa libreng check-up, x-ray, lab tests at iba pa. At nasisiyahan ako nang makapag-report na sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Kabilang sa pinalawak na PhilHealth benefits ayon sa Pangulo, ang libreng mga sesyon at gamot ng mga nagpapadialysis at 2.1 million pesos na limit para sa kidney transplant. May Cancer Assistance Fund na rin at PhilHealth coverage para sa atake sa puso, open heart surgery at heart valve repair o sa replacement. Padadaliin pa natin ang proseso ng medical assistance dahil ipapasok na po ito sa ating eGov app. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na sa kanyang administrasyon, halos 1.2 milyong pamilya ang gumanda ang buhay at nakagraduate na mula sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program. 600,000 kabahayan daw ang matutulungan sa ikalawang taon ng Walang Gutom program. Mahigit 3 milyong mag-aaral naman ang nakasama sa feeding program ng DSWD at DepEd sa daycare centers at public schools. Sa susunod na taon, sa tulong ng karagdagang 1 bilyong pisong pondo, pararamihin pa ng DSWD ang bilang ng mga batang mabibigyan ng masustansyang pagkain. Alam naman natin, basta't may laman ang tiyan, may laman ang isipan. Ipinunto naman ng Pangulo na sa lahat ng pinahahalagahan ng kanyang administrasyon, nasarurok pa rin ang edukasyon. Ngayong taon, sinimulan na natin ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program at pinalalakas din natin ang Early Childhood Care and Development. Naglaan tayo ng 1 bilyon para makapagtayo ng mahigit 300 Barangay Child Development Center at Bulilit Center sa buong bansa. Pinaspasan na raw ang pagbabakuna sa mga bata at babantayan pati kanilang mental health. Tututukan din ang kalusugan ng mga guro sa bagong lunsad na Yakap Caravan. May libreng check-up at lab tests katulad ng cancer screening para sa kanila, pati na libreng gamot. 22,000 silid-aralan na rin daw ang nabuksan. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Nakahanda na rin daw ang mga high-tech at digital na gamit, smart TV, libreng wifi at libreng load sa Bayanihan SIM card para makasabay ang mga estudyante sa makabagong paraan ng pag-aaral. Ngayon, nagdaratingan na ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Tiniyak natin na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. Halos 12,000 pampublikong paaralan pa ang walang internet. Kaya sinusiguro ng DICT at ng DepEd na bago matapos ang taong ito, magkakaroon na ng koneksyon ng internet ang lahat ng pampublikong paaralan. Pinakamahalaga raw sa edukasyon ng mga guro, nadagdagan ang mga nabigyan ng trabaho sa pagbubukas ng 60,000 teaching item. Binawasan din ang mga dokumentong dati kailangang atupagin ng mga guro at gagawin ng digital ang mga natitira. At ngayong school year na ito, makakatanggap na kayo ng kabayaran para sa inyong teaching overload at para sa inyong overtime. Sa kolehiyo, 260,000 na estudyante raw ang nadagdag sa bilang ng mga libreng pinag-aaral. Maglalaan pa rin daw sa susunod na taon ng 6 na bilyong piso para rito. Sabi ng Pangulo, pangalawa na ang Pilipinas sa buong ASEAN pagdating sa dami ng kabataang pumapasok sa kolehiyo at techbook at mas marami na raw ang nakakapagtapos. Kaya mga magulang, sulitin na ninyo ang mga pagkakataong ito. Dahil hangad natin na sa lalong madaling panahon, ang bawat isang pamilya ay may anak
na nakapagtapos ng kolehiyo o sa TESDA. Sa susunod na taon din tatapusin ng halos 200 planta ayon sa Pangulo bilang solusyon sa problema sa kuryente. Pinulaan din ng Pangulo ang anyay palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang joint venture partners. Marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Sa lawak ng reklamo, lampas 6 na milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Titiyakin daw na mapapanagot ang mga nagpabaya. Kaugnay naman sa binanggit ng Pangulo na pagbuhay ng programang Love Bus na dating sumisimbolo ng abot-kayang transportasyon noong dekada 70 at ngayon ay gagawing libreng sakay sa buong bansa. Agarang aksyon ang tugon ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Kaya sa transportation, yung mga sinabi niya na idadagdag pa nating serbisyo, katulad ng pagbuhay ng Love Bus at gawing libre yon sa buong bansa, hindi lang sa Metro Manila, gagawin na natin yon agad-agaran. Bago raw matapos ang taon ay mamamasada na sa buong bansa ang mga Love Bus. Bukod sa libreng Love Bus, isa sa mga direktiba ng Pangulo ay ang agaran at ganap na paggamit ng mga Dalian Train sa susunod na taon na matagal nang hindi napapakinabangan. Sinagot din ng Pangulo ang mga nagtatanong kung nasaan na ang 20 pesos na bigas. Dahil sa ilalaang 113 billion pesos na pondo, palalakasin anya ang mga programa ng Department of Agriculture para ilunsad na ang 20 pesos kada kilong bigas sa buong bansa. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.